Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Friday! It's already afternoon na guys. And magwi-weekend vlog tayo because today is a long weekend dito sa Amerika. Dito pa rin sa California. Kasi po, tomorrow is July 4. It's Independence Day po ng Amerika or 4th of July of ito sa Amerika. So for these days, late na kaming nagising. Konting linis, pahinga, check sa pamilya namin sa Pinas, aming anak, business namin. So tayo muna ay mag long day off, tayo ay mamasyal, mag food trip, and the rest of our weekend. So let's go guys! Guys, we're here in the mall. It's weird. Gusto ko yun, no? Pero panlalaki to eh. So here guys, wait, sweetie. So we're gonna be uli-uli first with sweetie. Dito tayo sa loob na Nordstrom. May mga makeup, lipstick. Guys, dito tayo sa mga makeup. Look! So guys, nandito tayo sa Chanel. Ayan, we're here in Chanel. And for today, I'm looking for lipstick. Gusto kong bumili ng lipstick kasi alam nyo ba, meron akong gift card and I wanna use it now. Dadagdagan ko na lang siya. Pero grabe talagang ang mahal ng mga lipstick at makeup nila pero ang gaganda guys with Chanel. It's very nice. They have the long jump. So guys, punta naman tayo ngayon sa Noe Noah kung saan na favorite ko talaga ang mga accessories. Sige. So it's sweetie. Let's go guys. They have Lululemon. Everything is real. Let's mango. Hi guys, nasa loob na tayo ng mango. At alam nyo ba ang mango, every 1 year or 2 ng year, nagsisale sila para silang Sara. So, pagkakataon na natin to sa mga small business pasabay, nagpapasabay sa mango or baka may makita ako. Pero prepared ko pa rin ang Sara. Pero nung nasa Dubai pa ako, nung nag-work ako, gusto ko talaga yung mango. Ever. So, check muna tayo ng mga items. Let's mag-relax muna tayo. Mga tight top. So guys, babalikan natin siya mamaya dito sa mango. Ito man tayong Sara. Kami on Sara first! Oh my God guys, nandito na ako sa Sara. Look, ang daming sale. Grabe. Guys, may nakita ako. Ang ganda niya. And t-shirt kay Ate Tamlay. Ayan, from Sara. Dami pa rin lang sale. Ang daming tao, guys. Now, guys. Hey now. Hi guys. Tapos na ako mag-shopping sa Sara. And may ilan akong for paninda din, syempre.
And si Ate Tambi lang yung nabilhan ko kasi si Mami hindi siya nasagot ng telepono. So si Mami kasi medyo ano rin sa mga t-shirt and blouse. So medyo maingay pa rin ako. Nasa mall pa rin kami. Tingin ako sa Alo para makapagpasabay din tayo niyan. But babalik ako ng Chanel kasi parang I decided na Chanel lipstick na lang yung binhin ko. So, let's go guys! Guys, nagbabalik kami ni Sweetie dito sa Chanel para hanap na ako ng lipstick na gusto ko. So, wait ko lang si ate para mabili na natin siya. So guys, uwi na kami ni Sweetie. I got the Chanel lipstick. So, let's go guys! Here in Nordstrom guys. Daming namimili but it's already 9 o'clock na. So, let's go! Guys, nandito na kami sa Domino's. Ayan, we here in Domino's guys. This is Sweetie. Ayan. Pick up na namin yung dinner namin. Hindi na kami nag-decide na kumain sa labas kasi ang dami talagang tao and medyo malamig na. Pero sa mall di ako nilalamig. Paglabas ko nag-jacket ako. So guys, kami uuwi na para makapag-movie, makapag-dinner, and tawag kami kina Ate Tambe, baka gising yung anak namin, and kina Mami. So, nandiyan na si Sweetie. So, let's go guys! Let's go! Hi, Ivan Vlog! Hi guys! Before ending my vlog, gusto ko muna mag-haul pero syempre may continue tayo tomorrow because tomorrow is 4th of July dito sa America. It's Independence Day. Thank you America for the blessing. Thanks God. So before ending my vlog, hindi talaga ako nagsha-shopping since January, but although nakapag-shopping tayo ng Zara kasi talagang nasa list ko na yan, ang January at February ay sale yan ng mga winter jacket ng Zara. Iba mga dress, blouses, pants, shoes. And pag last week of June to July, mas marami rin silang sale. Nakita nyo naman sa ating mini vlog kanina. Pero for almost 2 years, na-discipline ako na yung sarili ko talaga na I lesser shopping, I lesser everything din. Nagmi-mix and match na lang ako. Total naman, alam mo yung talaga yung weather dito sa Amerika ay kakaiba. And still, nag-work at home tayo. So we never need more outfit even though mag-part-time or magtrabaho tayo sa labas ng 1 day to 2 days, okay na yung paulit-ulit na lalabhat na paplansya naman yon. But, alam mo yon, talagang kailangan nating mag-ipon, hindi dahil magbabakasyon tayo, hindi naman ano. But, iba pa rin talaga, singit ko lang na yung pinaghirapan natin for the 1 month, kailangan kahit papano or 50% or 80%, meron tayong maitabi or may makita tayo. Para at least kahit thinking natin minsan napapagod tayo, pero sulit naman kasi may naitabi tayo, nabayaran natin yung bills, napasaya natin yung sarili natin, especially natulungan natin yung ating pamilya, especially yung ating anak, ating magulang, kami mag-asawa, and kapag may natira, yan yung sinasabi namin na kailangan namin mag-relax. Ibig sabihin, mahilig kaming kumain, mag-grocery ng tama, bumili na ng kahit papano na kailangan namin. But this day kasi mula January talaga, I have diary or list na most of discipline kasi uuwi kami. So matagal pa lang, I know kung sinong papasalubungan, anong pwede ipamasko na tamang budget, na okay naman, maganda naman, at magiging masaya yung mga taong pagbibigyan natin. So, inutay-utay ko na yun. And kapag may extra talaga ako, may natira sa extra budget, talagang tinatabi ko yon para pagdating ng mga sales sa mga gusto ko, may dudukutin talaga ako. Kaya hindi mo kailangan magluho, hindi mo kailangang isipin na porket sumasahod ka, ay kailangan mong i-reward yung sarili mo. Dumaan din ako dyan. I think it's another topic of vlog na lang yan. Ang dami kong napanood na ganyan. And ang hirap kasi, nandiyan lang din naman sila, hindi mo rin sila nagagamit. But sometimes kasi parang nahihit ka, napagod ako, kaya kailangan bumili ako ng hindi. For me, hindi. Nabibigyan ko na ng disiplina yung sarili ko, inuuna ko yung dapat. Kasi hindi naman forever malakas tayo, hindi palaging forever may business or may trabaho, diba? Sometimes you have to be disciplined. Maliit man o malaki ang kinikita natin o nasang lugar tayo o nasang bansa tayo. Sometimes we have to
discipline. Hindi rin tayo masyadong todo bigay kasi paano rin naman tayo in time, di ba? Lahat yon ay naka-balance, naka-disiplina, and most of the time din talaga ay nandun talaga yung resulta for me. So, I think the best reward na nabibigay ko sa sarili ko is yung to help my husband, matupad din yung mga ilang pangarap namin all the way sa pagtanda, and sa mga wishes namin na gusto tinatrabaho pa rin namin ngayon. And syempre, yung the best na rewards ko sa sarili ko is yung makita ko talaga na ma-survive ko yung college ng anak namin. Kami mag-asawa, tulungan, paano ibabudget, paano gagawin. And I'm very happy nang siya ay nakapag-tuition na ibigay na ang baon, na ibigay ng kailangang gamit. Matagal pa yung pasukan niya. But I'm so very happy that time na nakapag-uniform shopping, nakita niya, wow, ang sarap sa pakiramdam. Parang for me, that is the best reward sa mga hirap na ginagawa namin for almost 1 month. Ang sarap sa pakiramdam na hindi lang puros, alam mo yung dumaan na tayo dun tapos na tayo dun na pagbili ng bag, shoes, and although nandun pa rin naman, nangangarap pa rin naman tayo, di ba? Huwag tayong masyadong magpaka-ipokrita, lalo na nagpapasabay business ako. Pero, nandun yung disiplina, nandun yung boundaries, nandun yung iniisip mo na kailangan mas the best yung dapat mo nang gawin. Hindi na tayo bumabata, and hindi habang buhay ay nandito tayo sa magandang bansang ito. So, kailangan talaga we be practical kasi mas masaya pala din sa pakiramdam. Parang feeling ko ito ngayong luxury. Luxury na nabibili ko sa buhay ko or nagagawa ko. Yung tumulong sa magulang mo, na kahit walang mga kapalit, but I'm so thankful with my family. They always said me, thank you, I love you, na-appreciate ka na. Parang for me, ay, parang 10 LB ang nabibili ko pag ganun. Iba pala talaga. So, talagang maganda yung mga napanood kong vlog ni Karen Davila. And marami rin akong nakita paano how to handle the money. Hindi man natin masasabi na every time ay kailangan nating mag-keep ng malaki or makisabay sa iba. But maganda rin talaga na kahit paano you need to save. Kasi ang sarap din sa pakiramdam na may mga ganong bagay. Kasi matutulog ka sa gabi pag may gusto ka na parang, ay, ayoko pumasok tomorrow. Pero kapag alam mong pinaghandaan mo, may tinabi ka, parang mas marirelax ka na pwede mong ihalata ang sarili mo sa isang araw. Parang ganon, diba? So, nandun talaga yung mga pwede mag-investment, syempre yung mga insurance sa paghahandaan mo with medicals, para sa health nyo, sa edukasyon ng anak ninyo, and whatever na mangyari, simple man yung bayarin na nangyayari, but for sure, that one gonna be help you. Kaya maganda yung flow. Okay, ang dami kong sinabi na parang ayokong sabing nabudol ako ngayong araw na to, pero talagang pagdating sa Sara at Mango, talagang mahina ang kalooban ko, talaga nagtatabi ako dyan. And hindi ko masyadong kinokonsensya yung sarili ko kasi alam kong darating sa isang taon na yon na bumibili ako kahit 1, 2 o 3 kasi I'm very happy. Ayan. Yung iba naman, libre lang to na sa akin ng asawa ko, kaya ipapakita ko sa inyo. At may isa akong nabudol sa sarili ko. Hindi naman ako masyadong mahilig talaga mag-makeup, pero pagdating sa lipstick, mahilig talaga ako. And this time, ay tayo yung nagtatry ng mga branded na lipstick. Iniipon natin yan at talagang inuutay-utay ko siyang gamitin. Okay? So, papakita ko sa inyo mamaya. Unahin na natin ito. Target paper bag. Halo-halo na to, guys. Nag-Amazon ako kasi di ba nga may travel kami. So, nagandahan ako dito. In-order ko to sa Amazon. Galing pa yata to ng China. May konting mancha nga, so ito ay makeup partner. Parang pants. Papaayos ko pa to sa aking mananahe. Yan yung binili ko. Napakamura, alam mo ba, sa Amazon. Para na rin ako nagdalasaran dyan at saka sa Shopee. Naabangan ko yan dati, 25 hanggang bumaba, hanggang $9. Go na go, basta may natira akong extra, saka ako bumibili. Siguro one of tip ko, bago sumahod or bago mag-inventaryo ng mga anong business namin or sasahuling ko sa trabaho ko, saka ako bumibili kapag may putan. Hindi ako basta yung porket ganito or malapit na hindi. Talagang lahat pinag-iisipan ko. I'm really so proud of myself. Mas gusto ko talaga ngayon na matuto talaga na yung alam mo yung tamay, mag-save ka. And iba kasi sa pakiramdam, iba talaga. And it's another vlog kung i-share ko yun sa inyo. Baba lang natin siya. Alam mo, natukso ako sa skirt na to. Ang ganda niya. Look! Ayan.
Yan. Kasi nga hindi ako makabili ng mga ganito sa Zara. Kasi although kahit may laman ako, parang hindi siya fitted sa akin bumili. Kaya doon na lang ako bumili sa Target. May ipapartner ako dito sa Zara. Ipapakita ko mamaya. Anyway, short yan. Kasi hindi naman ako pwedeng umalis sa sobrang ikli ng aking palda. Gagamitin ko lang talaga to pagkasama yung asawa ko. No? Akala mo naman kagandahan yung legs ko, kagandahan ko. Ano? Hindi. Ayaw niya na mga ganito, pero pinagbigyan niya ako basta kasama niya ako or sa bahay lang, event and everything. And isa pa to, I love this jacket. Ayan. Ayan. Ganda niya. So, ito ay pagta-travel ko sa December kasi may pupuntahan nga kami. So, dadalhin ko rin siyang extra. So, ang ganda niya. Diba? Hinanapan ko rin si Ate Tambe pero wala akong makita. Iba yung binili ko sa kanya pero nandun na. And, syempre ang daddy ko, binilhan ko rin ang daddy ko. Ayan. Puros mga polo short ang pasalubong ko sa dad ko and shorts ko. And small na siya kasi nga medyo pumapayat nga siya ngayon. Medyo tinatamlay siyang kumain. Pero at least sa pag-general check-up namin siya, wala naman siyang sakit. Siguro nga just because of 8 years old, naiiba na yung mga tatay natin. But I'm so happy na wala naman siyang sakit. Kaya I'm so grateful. Talagang pinagdadasal ko siya na maayos pa rin ang pagtulog, pagkain niya. So eto, alam mo lahat din ang binibili ko sa kanya, binibideo call ko, ina-approve ko kasi si daddy ay medyo sensitive din sa mga damit. Pero na-approve na yan. So, si mami din, ay inuutay-utay ko na lang din yung mga fashion clothes. My mom ay kahit 70 plus na yan, ay talagang mahilig pa rin siyang magdadamit, mag-aayos. Kaya talagang pag pupunta akong Target, Burlington, Ross, TJ Maxx, Marshall or sa mall, kagaya kanina sa Zara, hindi siya sumagot. Parang may nagustuhan akong t-shirt doon, hindi ko malaman kung gusto niya. So, naliligo pala siya. So, sabi ko next week na lang kasi baka may mga pasabay orders ako sa Zara. So, ang ganda niya, diba? Ako talaga si mami, gusto namin mga korerete, kakaiba. But although marami mabibili ito sa Pilipinas, sa SM, ay okay naman, masaya ako na mapasalubungan ko sila on Christmas Day. Isa pa to kay mami. Ayan, ang cute niya. Oh. Nagustuhan daw niya kasi yung kulay at yung korerete. So, pagbigyan na natin si mami, iniipunan ko siya. Hindi lang ako bumibili, asawa ko, anak ko, or sampasalubong. Basta't may sale. Then, pumunta kami ng Old Navy. Naka-sale din siya kasi namili rin ako ng mga pasabay. So, I think this one is naka-sale siya. Alam mo naman sa Old Navy, all the time naka-sale. Palagi buwan-buwan naka-sale. Kaya yung mga customers ko talaga, mahilig silang magpasabay doon. And, nabili ko na lang to na $10 yata. $10 before ito ay 30 yata or something. Ayan. So, makapal kasi yung pagka-jacket niya. So, ito magagamit ko to sa winter. Kapag tayo nag-work uli, pwede ko rin siyang i-travel. Plano ko nga siyang gamitin sa brown skirt or something. Ayan. So, nag-utay-utay na tayo kasi nga nabanggit ko sa inyo before na talaga nagbawas tayo ng gamit sa closet. Alam niyo ba, chika ko pa, etong suot kong to ay kanina kasi medyo mainit, pero pagdating labas namin sa mall na mga 9 or 8:30, naka-jacket na ako kasi nga ang lamig. Ganun kakaiba ang weather dito sa Amerika. So, alam mo, nabuksan ko lang siya kanina. Almost pa 2 years ko na yata siyang nabili sa Bangkok, Thailand. Nung kami ay nag-travel ni Tambe at nung aking anak at saka si Ate Mika, yung pinsan ko. Ngayon ko lang siya nagamit. Ganon talaga karami din nabili ko sa Bangkok. Kaya talagang almost 2 years din akong hindi masyado nag-shopping. Nag-shopping man ako last Christmas, pasundot kasi yun naman yung mga bigay na gift card at saka may ibang rewards na binigay yung asawa ko. But that's it. Ang dami pa talaga. I think meron pa akong ilang summer clothes or blouses na nabili ko sa Bangkok, Thailand. Kasi mura rin naman lahat. So, we go to Zara. Ayan. Zara. Hindi ko na tinanong si Ate Tambe kasi pagdating sa Zara, typical t-shirts or mga style lang ang gusto niya sa Zara. So, alam ko, kanina nung nagising na siya, nag-text kami, nagkumustahan kami, at bago siya mag-lunch, na-approve niya to. Kasi ito yung mga gusto niya. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung mga gusto niya. So, ngayon medyo slim kasi nga dalaga na siya para at least pwede niyang pang mall or pumunta sa school or paglabas ng mga friends or pagsimba niya. Ayan. Very simple lang to. Ayan. So, yan lang yung mga gusto niyang t-shirts. Ngayon kasi parang okay at approved sa kanya na medyo may kulay na
But hindi masyadong dark or masakit sa mata kasi nga ayaw niya masyadong colorful. But this one, na-approve niya at pwede niya daw niyang i-partner doon sa mga usong pants na medyo maluluwag sa unahan, yung mga usong classic ngayon na para mga Korean style. And for me, Sarah. Ayan, si Sarah. Alam mo, nagustuhan ko to kasi naalala ko nung elementary ako, I think grade 6. May kapitbahay kaming magaling magtahi at talaga naman ang nanay ko ay mahilig siyang paggawa ako ng mga outfit niyan pag Christmas party namin, 24 ng gabi, Pasko, Bagong Taon, everything kasi hindi pa uso ang mga mall noon. So talaga napakamura ng tela dyan kay Aling Sita sa Lucena City, shout out. At hanggang ngayon ay alam kong buhay na buhay pa siya kasi nung umuwi ako parang doon bumili ng tela yung mga abay ko, yung iba. So nakakatuwa kasi nakita ko to sa Sarah. Ayan. Napagawan niya ako ng ganito. Ang kapartner pa nun ay shorts hanggang tuhod ko kasi hindi nga ganun kagandahan ng aking legs. Although kahit medyo maitim, wala namang peklat at makinis naman ito. So, ang ganda niya nung nakita ko, sabi ko, bibilhin ko to. Kaya lang small ito. Nung sinukat ko, medyo parang hindi na naka-close sa taas ko. But sabi ko, bibilhin ko to kasi meron nga akong mananahe dito sa American Vietnamese. Siya talaga yung mananahe ko since 5 years na ngayon. Nagre-repair ng damit ko, gumagawa ng damit ko. So, hindi siya ganun kamahalan kasi friendship ko na siya. I think na-vlog ko siya before. So, ang ganda niya. Ang ganda ng ila. Akala ng asawa ko, dress ito. Sabi, ano ba yan? Makikita yung panty mo. Sabi ko, hindi. Ito ay blouse. Ayan, para tong retro style. Yung mga 80s, ganyan. So, ang mami ko kasi mahilig sa mga ganong style para kakaiba ka. Diba? Parang pag-uusapan tuwing Pasko. Ayan. So, eto, sabi ko, pwede itong i-partner sa pants and sa shorts, casual, pang-party, pang-simba. Pinartner ko siya dito sa ano. Kasi nga, ito, sa skirt. Ayan. Pinartner ko siya dito, guys. Sayang di pala ako, diba? Cream and brown. But ang problema nga, hindi ko maisara kasi nga medyo, hindi naman ako katabaan pero may laman na nga talaga ako. Ano ang bagogals ko, medyo lumaki ng konti. Guys, so, okay lang, naisipan ko, meron ditong bilihan ng mga fabric or tela na malapit sa amin, na mga mura lang. Kaya I'm planning na pag may extra ako, bibili ako ng ilang tela doon dahil gusto ko magpagawa ng 2 blouse na ganito. Na pwede kong ma-outfit sa Pinas. Guys, excited ako. Di ba ang ganda? At kanina, scroll ako, papakita ko sa inyo ito. Ayan. Kinuha ko yan sa Mango. Sabi ko, ay nako, bibili na lang akong tela at papagaya ko na lang sa mananahe. Makakatipid pa ako. Yun. Next naman is etong dress. Ayan. Mango rin to. Ayan. Dahil may lakad kaming parang nasa resort sa pag-uwi namin sa December. May ilan na akong nabili na pwede kong pagpilian pero bumili na ako ng ganito kasi pwedeng naka-crocs lang ito or naka-sandals or mini rubber shoes para naman very comfortable ako. Kasi kahit naman umuulan or malamig sa Pinas, konting manipis sa jacket lang or kahit wala kang jacket, ay carry ko naman. So, ang ganda niya. Ayan. Ayan. Very simple lang na dress. Ito yung unahan niya. Yan. So, cute lang siya. It's color blue. It's my favorite color. Ayan. So, pwede rin pang SM, pang lakad, whatsoever. So, yun lang po nabili natin sa Sarah. Hindi na ako masyadong siksikan kasi nga, nag-pictures lang din ako para may send ko sa group chat, sa mga friends ko, sa mga sugi ko, na baka magkaroon sila ng idea na after 1 week babalik kami, baka may pasabay sila or may magustuhan ako. Kasi ang daming tao at saka para magkasara na sila after 45 minutes, kailangan kong pumunta sa ito sa bilihan ng bag with Japan style kasi marami ring umu-order sa akin na kailangan kong puntahan, tingnan yung mga orders na picturean kasi pagbalik ko, bibilhin na nila. So, may mga task pa rin ako kasi nandun ka na rin naman, nag-aksaya na rin kayo ng gasolina, so isabay mo na rin yung pamamasyal at pag-relax nyo sa hanap buhay namin sa pasabay. So, double purpose, diba? Gumastos ka na, kikita ka ulit. Okay. Ito yung pinaka last namin na nabili ni Sweetie. But actually, before kami umikot, ay ito tinignan ko na at pinag-decide ko na sa isip ko kung bibilin ko talaga. So, ang tagal na nito, almost December pa yata tong budget na binigay ng asawa ko. So, gusto ko talaga very memorable yung bibilhin. Pero syempre, mauubos to. Pero hindi ko sasagadin para naman at least masave ko siya sa collections ko. Ayan.
So, I got a Chanel lipstick. Ang cute lang ng paper bag. Ni-request ko yung medium. Binigay sa akin small. But it's okay. So, kanina ako ay nag-reels. Hindi ko siya mabasa. Pero, na-search ko na rin yung ano nito, yung nung picture nung lips niya. Kasi gusto ko nga palaging medyo red, pink, pagka baby pink na may pagka brown or dark brown, kasi nga kahit maitim ako or morena ako whatsoever, for me kasi parang bagay sa akin. Hindi naman ako ganun kagalingan mag-makeup, pero sa lipstick talaga addict ako. Talagang some of their collections on MAC and Maybelline, gan lang ako umiikot sa lipstick ko na ginagamit ko talaga. So for this day, nakabili nga rin tayo ng Gucci na natry ko na rin, little shade of brown yung Gucci ko, pero hindi ko pa masyado siyang ginagamit pag sumisimba lang or may mga extra party lang saka lang, pero kailangan na rin natin siyang gamitin kasi baka ma-expired siya, guys. So I got this, siguro comment down below ko na lang kung anong pagkaan itong Chanel lipstick, but this is 212, para siyang red na may pagka brown. Ayan. And alam mo, ang ganda niyan kasi you have to push here. Okay. Tapos hilahin mo, lalabas siya. So, eto siya. Ayan siya. Ayan. Mahilig ako sa mga ganito. Ang ganda nung lalagyan niya. Packaging niya is Chanel. Eto yung Chanel niya. Ayan. Diba? Ganda niya. And you're gonna put here. Trinay ko na siya. Maganda siya sa akin. And I'm very happy to have my Chanel lipstick. Ayan po. Ayan. Sana hindi ko to pa bibilihan. Parang sanabi ko, oh, Christmas day na lang para at least yung nakasave ay at least may purpose, diba? But it's okay. Sabi nga ay okay din naman na mabili natin at mabudol natin yung sarili natin. Not all the time they said it's a reward, but you know, tikit mata mo na lang siyang bilhin. Diba? Kaya utay-utayin mo na lang siyang gamitin. Ang Chanel nagbigay sa akin ng, I think this is hand sanitizer or something, lotion. Giveaway nila, ang liliit. Pero ito mga pang travel nila to. So, ayan. Para at least matry mo at pag may gusto mo, may mga available sila sa mga mini shop nila. I'm very happy to buy a Chanel lipstick. Hindi naman siguro ito pagluluho. But sometimes, hindi naman palagi porket bumibili tayo ng mga sobrang branded at medyo mamahali naman na lipstick ay ito ay makakasanayan na. Kasi I'm very happy din naman sa mga MAC, Maybelline, or any lipstick na magaganda with Target, Walmart, Walgreens, or sa mall. Maganda rin naman siya. As long as hindi ka na-allergic. Kahit ka sa mga TJ Maxx and Marshall, minsan nagtatry ako ng mga Korean brand and okay sa akin, lalo ng mga Thailand brand. I'm very happy. Kasi kung ano yung nakasanayan ko, doon na lang ako. Hindi ako masyadong maarte pagdating sa mga makeup, sa mga lipstick or branded. But it's another blessing na lang at isang extra reward na lang din kapag tayo nakakapag-try ng mga ganitong bagay. Kasi minsan parang, alam mo yung pag lumampas na ng 1,000, 2,000 yung gagamitin mong kolerete, eh pag nag 1,000 pesos ka, pumunta ka ng Watson, tapos simple lang yung mga brand na gusto mo, lalo na sa Pilipinas, they have plenty of local brand sa mga SM or Watson or whatsoever or pharmacy. Yung 1,000 mo, marami ka nang mabibili at maganda ng kalalabasan. But wala akong against din sa mga bumibili ng brand kasi at least you discover or you compare about the local brand or my brand, diba? At least pareho mo silang na-try, pareho mo silang na-experience, although hindi ka naman nagko-collecta ng makeup, hindi ka naman nagre-review for anything, but you know, good experience din na at least you know the brand, you know everything din. So parang sa akin, maganda rin yung maging aware tayo, lalo na may pasabay business ako and some of them nag-order din sa akin, diba? Yun. So yun lang naman na share ko for this Friday. I think we'll continue our vlog tomorrow. Magpapahinga na kami ni Sweetie. Tatawag muna kami sa aming anak or sa aming pamilya. Or manonood kami ng movie kasi tomorrow naman is Saturday. Happy Independence Day sa buong Amerika. Ayan. Marami tayong mga experience na naranasan. And all the way, nandito pa rin naman tayo. Kaya pray lang, ingat lang. Focus lang tayo sa mga bagay na gusto natin gawin. And alam mo yun, I think naman kung talaga tayo ay minsan ay nakakabili, nakaka-shopping,
I think for me, hindi na siya talaga reward. So, you have to more discipline. Before kasi parang pag napagod ka, you need to rewards. Kain kayo sa labas, mag-coffee ka. But sometimes, it's not pala. Hindi pala. No? So, talagang, yun lang. I will be share my vlog na lang soon about that. Yes, diba? Nasa sa'yo rin how to handle yourself, paano mo babaguhin sarili mo, paano yung gusto mong i-priority. Para the end of medyo you're getting older na, makikita mo lahat ng pinaghirapan mo. Yun. So guys, good night everybody and see you again tomorrow our next vlog. Bye! Good morning, Saturday! Happy birthday, America! Happy 4th of July, America! And for today, it's another day, it's another blessing. Marami man tayong napagdaan ng pagsubok, but through prayers, focus lang. Not all the time perfect or okay na okay ka, but truly continue life lang, focus, and everything will be well. So for today, Saturday, late kaming nagising kasi nga late din kaming natulog dahil nag-movie kami. Tawag sa Pinas, chika sa mom and dad ko, sa aming anak, sa mga friends. And, nakatulog uli kami. Nagluluto na si Sweetie ng breakfast, ng lunch and breakfast namin. Maliligo na rin kami, magsisimba na kami ngayong Saturday. And then we're gonna pick up our dinner kasi later dito sa aming park ay may putukan or celebration of 4th of July dito sa Amerika. Ito yung pinakamaganda sa lugar namin na even though everybody's busy, but pag may mga ganitong okasyon, nagkakakilala, kumustahan, iba't iba mang lahi, but nakakatuwa kasi you got parang getting along to each other. So guys, samahan nyo kami the rest of our Saturday to celebrate the 4th of July dito sa Amerika. Lot of blessings din kaming na-receive. May mga pagsubok man, but we're so thankful and grateful for everything. So guys, see you guys later! Hi guys! Welcome back to our vlog. It's happy 4th of July, America! Happy birthday, America! I think 250 or something. Tama ba ako? So for today, kami mag-church. After that, mag-pick up kami ng dinner. Wala naman kaming bisita, but some of our friends nag-message na punta kayo dito para okay tayo, ganyan. But alam niyo naman ang aking asawa, very quiet lang. So first, we have to go to church para magpasalamat sa lahat ng blessing that we have here in America. So let's go, guys! So, hi guys! Happy weekend! So we're here in the church right now. Ganda ng church, guys. We're here in church. Ang lamig. And also spirit. Done our church, so we're gonna pick up our food with Kiko. Here, daming food, okay. Gonna have a tinapay, and they have turon with us. Cash ko gusto nahin. Lumpia, it's here with Sweetie. Guys, masyado pang maliwanag, but it's already 8 o'clock na. And they starting na magpaputok. Ayan, naririnig nyo. Ayan, pero wala pa masyado. So, bababa kami dun sa park ni Sweetie para makita namin kung bang nagpapaputok. Let's go. Ito yung aming babae. Look. Happy Thanksgiving, America. Okay. So, ayan, bumaba na kami sa aming bahay. So, ang lahat ang saya na. Nasa labas na. We're going to the park and watch the fireworks daw.
Ayan guys. So guys, nandito na kami sa labas, sa park. Ayan, yung mga neighbor namin dito. Dito pa rin yan sa lugar namin. Ang lamig pa rin guys. Tingnan mo ha, papasok na or nagsisummer na ang lamig pag ganitong oras. Look, nandun sila sa park, nagba-barbecue sila. And we're waiting na magpaputok. You know, it's already 8:30 na pero ang liwanag pa rin dahil hindi pa tayo nag-change ng oras. Kaya talagang maliwanag pa siya. So, yung iba nakaupo pa, nagde-drinks, nagkakwentuhan. Ito yung time para makilala mo yung mga neighbor mo para makachika mo sila. So, it depends, no? Yung iba kasi hindi naman din nila ginagawa talaga. So, ayan yung park. Pinagana yung park namin. Medyo hindi ko mapakita. Syempre, nahiya ako sa kanila. So, mag-wait tayo ng fireworks. Malapit din tayo sa Disneyland. So, I think mamaya may mga fireworks din dyan. But right now, wala pa. So, yun lang kaganapan sa 4th of July. Ayun guys! Look! Ang ganda! Ganda! So thankful. Ayan si Sweetie. Ayan siya. So, ang saya. Alam mo yun, maging part ka ng ay, ayun o. Kakagitla guys. Here, yung mga bata nagpapaputok sila. Report of July. Ay, diba? The fireworks over there. Ayan. Going down for second time. Butukan na sila guys. Ganda. Nagpuputukan pa sila. Hindi mo na makita. Ang marami. One. Samot-samot. Kunay. Sa likod mo, ang laki oh. Diba? Oh. Ito pa yung kapitbahay na. Ayan. Oh, baby, baby. Guys, magla-lunch na kami. Ay, magla-lunch kami. Magdi-dinner na na Sweetie. Tapos na yung putukan sa labas. Pakita ko yung simple dinner namin. Sisi, guys, with rice. And we have budin ba to? And this one, sisi, chicken, ayan, chicken, guys, let's go, let's eat. So welcome back to our vlog. It's happy Monday. Sorry naman po at ito na naman yung sakit ko pag nag-weekend vlog ako o nag-saving ako ng memories sa digital vlog ko pag every weekend. Hindi ako nakakapag-ending ng vlog kasi nga last Sunday mas ginusto namin makapagpahinga mga isip at katawan namin bago ko mamalik sa trabaho, sa mga negosyo, sa mga obligasyon. Importante yan na if you have time, talagang iniislat ko ang magpahinga, matulog, kumain, check ng asawa ko, anak ko, magulang ko, some of my good friends. Naisisingit ko yan, but most of the time, mas gusto ko nagpapahinga ako. Hindi ako nagsi-cellphone, hindi ako nagla-laptop, hindi ako nagko-computer. Natutulog talaga ako. Or matagal akong maligo, or nanood lang ako ng TV, or nakipag-usap ako sa asawa ko, anak ko, or most of the time, kausap ko ang daddy ko, ayan. Ang daddy ko nagpapamanicure, ayan.
And this time talaga, most of the time, I focus to my mom and dad. I think it's gonna be separate vlog. Gusto kong masave yan sa digital diary ko. Kasi in the past few months, marami ng pagbabago sa aking mga magulang. Ang magulang ko ay medyo matanda na. Wala akong kapatid na asahan, but I'm so very lucky sa aking anak, sa aking ate sa loob ng bahay, ang aming angel. Syempre, support system, especially ng aking asawa. One of my good best friends, ilang pinsan ko na nandyan, na very supportive, mga kapatid ni daddy. So, ang daming pagbabago, ang daming minsang questions, pero alam mo yun, dahil nagdadasal ako and my faith is very high na, so I think, pinapasa Diyos ko lahat yon at nagiging strong naman ako doon. For sure, share ko yan kasi ang hirap maging LD or na anak. But dahil nga mabilis ang technology natin, may video call, may text, may tawag, may mga camera na pwede natin makita ang buong bahay para ma-check natin sila kung okay sila. So talagang nandun pa rin yung subaybay natin sa kanila. Physically, wala tayo, pero mentally, and alam mo yun, yung pagkatrabaho natin as long may extra tayo, kahit itulong sa kanila, talagang I push for that talaga. But you know, every time I vlogging, sinasabi ko to, na hindi porket nandun yung anak namin, ay talaga namang sobrang hingi-hingi ang magulang ko. But my mom and dad, I'm very proud of them kasi na-prepare nila yung future nila. Hindi sila umaasa sa aming mag-asawa. They have a good pension naman. May mga ipon din sila dahil nagtrabaho din naman sila ng matagal. But as a daughter, sabi ko nga, wala pa akong asawa, wala pa akong anak. Hindi man naging perfect yung life ko nung ako'y medyo dalaga na. Syempre, marami tayong pinagdaanan. But God is good all the time talaga. And the guidance of my parents, naaayos talaga yon. And talaga nung bata pa ako, talagang nung nag-abroad na ako, kahit papano, kahit may trabaho pa yung mom and dad ko, ay tumutulong na talaga ako sa kanila. I'm feeling OFW, and until now, kahit na nung nag-Dubai ako, nag-Thailand ako, nagtrabaho, ngayon ako Amerika, hindi man ganun kadali yung buhay, but I always think with them, nabigyan sila. Hindi ko sinasabi or pare-pareho tayo na ganun sa magulang kasi I think yung iba't iba, marami ako napapanood, nababasa, na I think hindi sila tumutulong sa magulang. For me, wala akong against doon kasi nga iba't iba ang buhay natin, kapalaran natin, trabaho natin, pamilya natin, sitwasyon natin. So, hindi natin pwede ipag-compare. This one is only sharing my experience, how to love my parents, lalo na iisa akong anak. I think hindi magiging ganito kagaan yung buhay ko kahit maraming pagsubok at pinagdaanan kung hindi din dahil sa kanila. Kasi sabi nga, kahit na pinag-aral tayo ng mga magulang natin, tayo pa rin ang gagawa na magandang kapalaran natin. Kung gusto nating mapasama tayo, nasa atin yon. Kung ayaw natin makinig sa kanila, nasa atin yon. So, tayo talaga at tayo din, lalo na kung may mga isip na rin naman tayo. And we aware na kung ano ang tama at mali, diba? So, this time talaga, tumutulong ako. And then that time na silang pinagkakatiwalaan namin sa anak namin, talagang we giving more sa kanila. Although they not asking too much, pero sabi nga ang pagbabalik naman ng utang na loob sa ating magulang ay hindi palaging pera, regalo. For me, as long you give more attention, more love, more respect with them, more appreciate sa kanila, mas marami na ako natutunan ngayon, lalo na magulang ako. Hindi man ako perfect na tao. Marami rin akong mga pagkakamali. But you know, through prayers, confessions, naayos din talaga yan. Mas namamature ka na, mas napopokus ka na, mas alam mo na yung peace and silent life na gusto mo. Lalo na may anak ka na naglulook forward sa'yo. So talagang kailangan, hindi ka man perfect, pero mas mag-guide mo at mas maayos mo yung sarili mo. So this time, yun nga, mas marami akong time sa kanila ngayon. And I thought for almost 2 years na tumatanda na yung magulang ko. Lalo na si daddy, she's also 18 years old. Talaga yung mga check-up niya, general check-up niya, talagang namomonitor ko yan. Naka-notebook yan, naka-diary yan, naka-budget yan. Even though naka-prepare ang budget yan, tinutulungan ko pa rin siya. I give my 2 hands na tulungan siya. Kaya talagang minsan mas gusto ko na kahit bibili ako ng maraming luxury bag, yes, hindi siya luxury ha, hindi mo ganong malalaki. Kasi for me, luxury na yung gumastos ka ng 20,000, you can have $500 to $400 bag. Ang laking pera nun sa Pilipinas ha, 20,000 to 30,000 at pwede mo nang i-share yun sa pamilya mo. But for me,
nakakabili naman, hindi naman tayo ipokrita syempre, but natanggal ko na sa sarili ko ngayong 2 years I'm so proud of myself na alam mo talaga na sinasabi nga if you working in America, it's amazing talaga. If you work hard, double yung makukuha mo. Kasi I'm shared this time na talagang nashock ako. Siguro pwede ko na itong ma-share sa digital diary ko. At the first time I work in America, I think in Walgreens, nashock din talaga ako kasi parang yung sahod ko bilang teacher sa Bangkok, Thailand, but I don't have against for that one kasi dyan ako natuto sa Bangkok, Thailand, mas maging mature, paano mag-hold ng pera, lalo na may asawa at anak na ako, paano ko tulungan yung asawa ko, pamilya ko, especially, paano ka makaipon, makabudget, makapag-start ng small business kung mga masang-masang paninda from Bangkok. But, you know, nung nagtrabaho na ako sa Amerika, kaya para sinasabi nila na America is a good life, amazing world, amazing money, etc. etc. As long as masipag ka, hindi ka mareklamo, even though nakatapos ka ng pag-aaral, hindi ka mareklamo, you're giving the blessing din talaga. And for me, saksing buhay ako doon, saksing dalawa kong mata. I think my part-time before is for almost 3 days to 4 days kung pagtatrabaho sa Walgreens, I think isang buwan ko ng sahod bilang teacher sa Bangkok, Thailand. Isipin mo 4 days ko palang tinatrabaho yun. So talagang ibig sabihin, God is good, through your prayers, utay-utay, step by step, ibinibigay niya talaga sa yung kagaanan ng buhay. But you know to handle. Dapat marunong kang mag-hold na mga blessing kasi sabi nga ni Marvin, isang nag-vlog na napanood ko kanina nung break time ko kasi katatapos ko lang ng online work. Alam niyo naman, I'm based at home and once in a while lang tayo nagpa-part-time o nagtatrabaho sa labas. So I'm so thankful kasi mas namamanage ko ngayon, mas nababalance ko yun. Sabi nga niya kanina sa kanyang vlog, ang dami ko na namang na-chika before my ending my vlog, ay dapat daw marunong tayo mag-balance ang ating buhay. Totoo yan. Balance our life, time, effort. Kasi kapag tayo maraming pera, minsan kokonti yung time natin sa sarili para magpahinga or sa ibang tao or sa pamilya. Totoo yan. Comment down below sa nakakaramdam yan. Kahit nasa ibang bansa kayo or whatever, nasa Pilipinas kayo, pag madami kayong pera, ibig sabihin you have a lot of time of work. So minsan nakakalimutan mo na ipahinga ang isip at katawan mo, ang dami mong stress and problema, ba't ang dami mong pera? Pero pag madami ka namang time, wala ka namang pera, stress ka din. Parang hindi yun balance. So, kailangan pala talaga. You have to be balanced. All the blessing that you have, maliit man o malaki, you have to cherish and you have to prepare and save. Kasi, kapag dumarating yung unos at bagyo, ang hirap Parang dilihib yung isip mo, parang gulong-gulo ka, diba? So, the best for me, ang haba nung sinabi ko. Ang sinasabi ko lang dito is, you know, you have a lot of time, do it now. Sabi nga nung iba, ang dami mong trabaho before, yung savings, at nung matanda ka na, saka ka magka-travel. Pero, lesser na yung energy mo. Hindi mo na ma-enjoy, hindi ka na maka-job. Sabi nga ni Marvin, hindi ka na makatakbo, hindi ka na makasabay. So, for me, if you have to be balanced, magagawa mo lahat. So, right now, kung alam mo may extra kayo, bayad naman yung bills nyo, nakapagbayad na kayo, nakatulong na kayo, and meron kayo para sa sarili mo, just travel. Hindi mo kailangan mag-travel all over the world or masabing sa ibang bansa. Sa Pilipinas, ang dami mong pwedeng pasyalan. So, you can go with it to make it relax for me. Kasi sa akin, parang palaging sabi nating rewards. I think for 2 years, the-lesser ko na yung words of rewards. Kasi yung rewards, pang madali ang happiness lang yan Kasi after onwards to buy your clothes, shoes, and dress, naranasan ko yan for couples of years. Habang nitrabaho ko sa ibang bansa, tumutulong ako, nire-rewards ko rin yung sarili ko, at yun na nakakagaan at nakaka-fulfill ng happiness ko. But today, as a mom, as a wife, as anak, alam mo yon, the best reward I always give to myself is yung tumulong ako. Pero, kahit tumutulong ako, hindi ko nakakalimutan yung sarili ko, sarili ng asawa ko, pamilya ko, at future namin. Kasi kapag tayo nagbibigay, palagi tayo magtitira. Hindi porke tayo nagpaaral, tumulong, sasabihin natin, ay, baka naman in time, mabait yan, tulungan tayo. Wag lang tayo lagi mag-set of mind. Pero hindi ko sinasabi na lahat ng tao ay ganon, But you know, if something help, laging may mga tao rin na nagre-return ng mga
natulungan natin. But for this time, iba na ang mundo. So, you have to be alert din. Minsan, you need to unahin din yung sarili mo. So, for me, this time talaga, you have to be balanced. Yun lang yung gusto kong ma-share. You have to be balanced for everything. Kaya ako, I always have a balance for myself. And right now, kahit na ang dami-dami kong nabibili sa sarili ko, I always think first is our future. Syempre, hindi mo naman kailangan sobrang daming pera or mayaman ka in time, no? Maganda talaga is yung napaghandaan mo. Kung saan man kayo mapadpad in the near future, makapag-retire, alam mo na komportable ka at hindi ka aasa sa iba. Inuulit ko to kasi lagi kong challenge yung sarili ko na ang hirap ng buhay. Hindi ganun kabilis ang buhay. Tao ka lang din. And this time, nagkakaedad ka na rin. E nakakaramdam ka na minsan ng pagod, pagkatamad. So, minsan yung focus mo naiiba minsan. But you know, kailangan mo pa rin kumilos kasi kailangan mo pa rin mabuhay, diba? So, for me, talagang I realized this time na yung mga importante na lang din yung ginagawa ko. And the biggest challenge for me is yun nga, to take care of my parents. Kasi syempre, yung 8 years old na si daddy, si mami naman almost 77 na ba? Or magsa-78 na rin siya. I'm so happy and lucky kasi sa pamamagitan din ng pagbili ng mga gamot nila. Although wala naman masyado silang maintenance lalo na si daddy. Si mami meron siya. But, you know, every time I give them a general check-up, parang feeling ko nakabili ako ng isang magandang bag. Alam mo yon. One time, my dad had a general check-up. Every 3 months talaga siya may general check-up. Kahit yung mata niya, ECG, ultrasound. I forced because I'm so glad to my dad. Kasi si daddy, hindi siya matatakutin. Before matatakutin siya kagaya ko. Takot kami sa hospital, sa doktor. Alam niyo ng asawa ko, alam niyo mga kaibigan ko, pamilya ko. But my dad kasi lumaki ako na hindi siya masakitin, hindi siya masyado nagpapacheck up. Kasi wala naman siyang sakit. Just a very healthy living. Hindi yan naninigarilyo, hindi yan umiinom, hindi yan mabarkada, hindi yan kumakain ng masyadong bawal. Okay na sa kanya yung mga isda, gulay. Kaya natuto rin akong kumain ng ganun. Parang for me, happy ako pag may ganun sa lamesa. Parang feeling ko kontentong-kontento na. Kaya, for me, every time nagpapacheck up siya, lagi siyang prepared. Kasi nga, may ipon naman siya, may pension ba siya. He's not asking me for help. But I always ask my tuhad na tulungan siya. Akong sumasagot talaga. Talagang pinaghahandaan ko yun 3 months before. I always put in my diary na meron siya. Hindi ko ito in-explore para magyabang, no? Ito in-explore ko lang kasi iniisip ko or gusto ko lang itong masave sa digital diary ko na proud ako sa sarili ko na talagang sobrang nagmamature na ako at age of 45 na kaysa bumili ako ng mga bag na gugustuhin ko, talagang I feel that parang ito na yung masyadong rewards ko sa sarili ko na nakakatulong ako. But although before nakakatulong ako, but this time, mas more than na. Mas more than yung happiness ko, mas feeling ko mas kontento ako. Parang feeling ko yung happiness ko, hindi siya na-fade. Hindi kagaya na if I buy another one bag, para yung happiness ko okay na naman. Kasi may panibagong bag na naman ako makikita. So another happiness na naman yun. Another rewards na naman yun. But if you help my family, I think it's the best happiness ever talaga nararamdaman ko. Like, Christmas nga, na nawala yung mga bubong namin dahil kami ay binagyo. Siguro one of the purpose ay working hard, then I have my emergency fund. Siguro, yun din talaga yung purpose na trinain ko yung sarili ko na kahit konti-konti, na tinuruan din ako ng mom ko ng gano'n, na alam ko in the end, emergency makakatulong. Kasi hindi ko rin alam kung may tutulong sa akin, di ba? Even though marami naman nag-catch up, nag-message, lalo na asawa ko, very supportive. First, ang asawa ko talaga, always in my back talaga. And also my mom, kasi ang mom ko naman kahit papano na hindi niya nagagastos yung pension niya, kinikip niya talaga kasi gusto niya talaga rin kaming tulungan mag-asawa in the near future. Nakakatuwa ang mom and dad ko kasi like kung nababanggit ito sa vlog na tuwing umuwi kami sa Pilipinas, kahit papano, lagi silang nag-aambag or lagi nila kami binibigyan ng pera to relax. Ito pang grocery nyo, pang SM ninyo, pamamasyal ninyo. Hindi nila kami ganun inuobliga na para mas mahirapan kami, no? Although we have budget para magbakasyon kasi prepare namin yun. So, minsan yung ibang baon namin na ibabalik namin. So, kung ano yung allowance sa binibigay namin, iniipon, tinatabi nila kasi hindi naman sila magastos. So, yun nga, nung
nawasak yung bubong ng bahay ni na mami. Talagang nung nakita ko yon, talagang I'm so proud of myself na kahit nagtulungan kami ni mami, ni daddy, na asawa ko, or although ako na medyo mas malaki ang nailabas sa kanila. But, you know, I feel that yun na yung parang luxury bag na nabili ko na kaysa, oo nga no, kaysa bumili ako ng Gucci at Louis Vuitton na in time naman nandyan lang, makakabili pa rin ako. Yung pagpapagawa ng bahay for me is a very luxury din talaga. Parang siguro, yung paggagawa ko ng bubong, I got 2 bags or 3 bags of Louis Vuitton. So, for me, fulfillment of happiness. Kasi, tuwing nakikita ko siya na pinipicturean, or magpipicture sila sa bahay, nakita kong maayos. Feeling ko, yun na yung fulfillment of happiness na meron ako na hindi ko na mapipaid. Kasi I always topic in my side na it's good job. If I'm working at home as online admin, then I have a pasabay, I have a part-time, na kahit napapagod ako, hindi ako napapagod dahil ayoko magtrabaho. Tao ka lang din, nagkakaedad ka na rin, napapagod ka dahil gusto mo lang ipahinga yung sarili mo. Sabi nga ni Father last Mass, nung nag-church kami, pag napapagod ka, anong ginagawa mo? For me, nahihiga ako, or nagdadasal ako, or I think, kumakain ako, yun. I just put myself na hindi ko i-drain yung sarili ko, or gawin kong stress yun pag napapagod ako. Lahat ng tao napapagod dahil lahat ng tao ay naiiba ang feature ng katawan, lalo na pag tumatanda tayo. So, yun lang din talagang masishare ko na naiambag ng Amerika sa akin yun. Talagang mas na-feel ko na mas focus na ako sa mga bagay na gusto kong tulungan. At first is my parents. Every time na gustuhin man ng dad ko magpa-deliver ng cake, ng ice cream, kahapon, lomi, brohas, kagaya nito ni kuya. And support nyo po ang Angkas Lucena. For almost 5 years ko na silang tinetext, sinatawagan ang Angkas na talagang sumusuporta to deliver my food of my dad, or my mom, or aking anak, or may mga handa kami. Nandyan po sila sa Lucena. Kaya i-PM nyo sila sa Facebook. Talaga namang very supportive sila, mababait sila, magaganda talaga sumagot, at dadalhin po nila agad ang mga orders ninyo. For ending my vlog, yun lang masishare ko sa inyo. Very happy thought moments. But dahil nga last Friday, eto naman kasi ay talagang matagal na nasa pocket ko at gustong-gusto ko talagang bumili nito. Na I think na-hold ko na tong Chanel lipstick na to. I think kagaya nito, I won't say that luho siya kasi talagang mahilig ako sa lipstick and ang tagal ko namang gumamit. I think last Christmas bumili ako ng isang set of makeup of Gucci. Yun naman ay naging bonus ko last Christmas. But the extra is nagpagawa ako ng buwong-bubong, nagpapintura. So it's happiness, dagdag yun sa akin. And this one, I buy a Chanel na sabi ko nga, ay, parang 1 week na napagkain na to sa Pilipinas. Parang lagi ko naisip. But, you know, even though sometimes you need to refresh yourself din. Pero, hindi na yung sobrang grabe na talagang lulunudin mo yung gusto mo talaga. It's a base of, ganun pa din, di ba? I think it's another vlog ko na lang how I take care of my happiness talaga. But yun lang talaga ma-share ko. Happiness ko dito sa Amerika is work hard, but every time I work hard, I always protect my peace, my happiness. Syempre may asawa, may anak, magulang ko, and kung ano ba talaga yung purpose in life na ginagawa namin. I think one of the purpose in life ko ngayon is mapatapos ko ng pag-aaral din with the help of my husband, ang aming anak. Talaga namang malapit na ang pasukan niya. I always prepare everything. Sabi ko nga sa inyo, iniisip ko na agad yung second sem niya kasi hindi din kadali yung perang inilalabas. But although malayo pa lang, I know their course, magkano siya, paano yung gagawin, magkano yung baon, ano bang mga kailangan or materials. And I think 4 years is very fast. Kasi kung matatapos siya ngayon ng first to second sem, second year na siya. So, 2 years ago, and wala pa akong 50 years old, ang aming anak ay gagraduate na ng college. Is gonna be architect. So, I'm so very proud to Ate Tame. Naiyak ako kasi I think I work hard talaga. I'm super work hard, pero hindi ko nakakalimutang alagaan ang sarili ko. Hindi ko nakakalimutang pasayahin din yung sarili ko, even though I give more for everybody. I think, lagi rin sinasabi sa text ng aking mother-in-law, or pag tumatawag siya na, I'm very generous. Yes, I'm very generous for everybody. Alam mo, first time kong naiyak kasi
generous ako kasi I return, alam ko yung before na hirap na naramdaman ko, the time na medyo na failed tayo to work in Dubai. Alam mo, ang dami ko na pagsubukan doon. Maraming tao din yung parang, ano ka ba? Ang ganda ng trabaho mo sa Dubai, hindi mo iningatan, hindi ka na fulfilled of your happiness, parang ganun. So for me, parang naisip ko na hindi ako natuto na pumatol, hindi ako natutong gumante. Laging tinuturo sa akin ng mami ko, one thing I can do, alam niya ng mga best friend ko, lalo na si Ruby, na I just pray. I pray that time will come, you know, God is good, hindi siya natutulog. Alam niya kung ano nararapat sa akin, and mismo ako makaka-discover nun. And that time I work in Thailand, nagsimba ako doon sa Golden Church, at every time na pumupunta ako doon na nagbabakasyon, lagi akong nasimba doon, nagnunubina na ate ng mas, at nagdadasal talaga ako doon. Nagdasal na, sabi ko pa noon, bigyan mo naman ako ng magandang work sa bangko kasi I want to help my daughter, asawa ko, na maging maayos kami. Lalo na sa family ko na mas gustong-gusto kong tulungan talaga si na mami. Hanggang ngayon, almost 11 years, 10 years, I've been through thankful and happiness. Sabi nga, hindi ka man perfect, mga nakakagawa ka pa rin ng iba na hindi maganda, but you know, very slight, hindi naman grabe. But God is good all the time. Talagang pag tinatanong ako ng anak ko kahapon, ma, ano bang ginagawa mo? Kumusta ka na? Ganun. Kasi every time pagagising ng anak ko, ganunan kami kung sinong mauna sa amin, kahit papa niya. Sabi ko, eto, kaliligo ko lang, wala akong ginagawa kasi si papa mo nanonood ng football. So sabi niya, ang ginagawa mo? Sabi ko, nagnobina na ako. Para at least pagtulog ko sa gabi, kung ano man ang di ko pa nadasal, ay pwede ko pang i-follow. Ganun na lang yung life ko, kaysa sa natutunan ko na the fast na ang dami mo ang kaibigan, dami mo ang kachika, hanggang sa nakakagawa ka ng iba, nakaka-comment ka ng iba, nakakasakit ka. Naranasan mo na yun eh. Yung sinasabi namin ni Edison na that is seasonal time or seasonal friends na kailangan dumaan para may matutunan ka, may kailangan kang baguhin, and all of the sudden, you have to move on kasi mas magaan na naalaman mo na hindi dapat ganun. Kahapon nga nagtawagan kami, tumawag sa akin si Edison, ayan na naman kaming tatlo, kulang na naman kami kasi some of our friends very busy, pero hindi porket namin sila nakakasama sa video call, ay hindi ko sila nakakausap or nakaka-text, nakakamusta. Nag-update naman kami, but there have a different din mga pinagdadaanan sa panahong ito. But, you know, God is good all the time. Lahat naman yun inalalampasan and always have a reason why kung bakit dadaan yun sa buhay natin. And pag nalampasan natin, parang sabihin natin, wow, nakaya talaga natin. So, yun lang masishare ko sa inyo. And for today, hintayin ko lang lumabas sa office si Sweetie. Tatawag po na ako sa Pilipinas to check my mom and my dad. Every time ganoon na ako tuwing umaga, I always ask to my dad anong gusto, anong nararamdaman, anong kailangan, anong gustong kainin. Kasi nga, every time you check is another blessing every day. Very blessing yung magising tayo at mapagpatuloy talaga natin yung buhay natin. So, why not naman give more time sa mga taong talagang nagmamahal, nag-appreciate sa atin. Una na doon ang ating pamilya talaga. Naiyak pa ako sa vlog na to, nakakaiyak. yun lang. Kasi siguro, naiyak ako for happiness. Alam mo yun, kapag ikaw'y maraming napagdaanan, maraming alam mo yon, sometimes you've been in the rough road, pero pag nalampasan mo talaga yon, magiging masaya ka talaga. At ito masasabi mo na talagang God is good all the time. Kaya every time in Independence Day of America, parang medyo talagang sabi ko iba yung buhay. Or kahit nasang bansa ka man, kahit nasa ibang bansa ka, you know, handle everything, you know how to focus, maliit man o malaki yung sahod mo, hindi ka nagmamadali, hindi ka naiinggit, hindi ka nagkukumpara sa iba, hindi ka naninilip. For sure talaga maayos ang lahat. Yung talagang iwasan mo na rin yung mag-comment. Tao ka lang din naman, sometimes nakakagawa ka nun. But for me, for 2 years, pinili ko talaga na maliit na lang yung box na kinikilusan ko. Kasi ang sarap matulog sa gabi na may peace of mind ka din talaga. Hindi ka nagagalit sa iba, hindi ka naninira sa iba, hindi ka ninilip sa iba. Pero mas gusto mo na ikaw na lang muna. I think Virgo, nung ako'y nagpapunsoy, Virgo talaga is mahilig kami sa mga, ayaw namin ng mga trouble, ayaw namin ng mga sagupaan, ayaw namin nung, ano mo yon, hanggang pwedeng i-block na lang at the end. Pero hindi maganda yon eh. Kailangan every time they have closure para you have peace of mind. But for me,
everything I be close in, alam mo yun, with God. And you know, kino-confess ko yan kay Father every time. Kasi importante yun para at least ikaw, you have to move on and you got the answer why you do that, diba? So, yun lang din naman ang masishare ko sa pagkakataong ito. And for this day, I'm ending my vlog for my weekend. Medyo madrama, maarte. But it's true. Ito ako. Gusto ko makasave ng mga memories sa digital diary ko na, ay, babalikan ko yun. Ay, oo nga, no. At least every year, you learn your lesson, you've been strong, nakakapag-share ako. Ito talaga yung totoong buhay ko. And marami tayong talagang matututunan everyday sa bawat pagising natin at i-adapt natin yun. Kasi alam ko na madadala natin yung 2 years, and 3 years. And yung pagtulong naman natin with the parents, I think talagang iba't ibang sitwasyon, iba't iba ng trabaho, iba't iba ng, alam mo yon, hindi natin pwedeng i-force kasi yung iba laging sinasabi na hindi natin obligasyon ng mga magulang natin. Hindi na talaga pinalaki, dinamitan, pinag-aral para i-all out lahat sa kanila. Depende yon kung paano kayo pinalaki or depende na nasa puso ninyo kung paano nyo tutulungan or isusukli yung mga kabutihang ibinigay ng magulang ninyo. Kasi ako talaga like kung sinasabi kay Tambe or kami mag-asawa, we open up kahit kina mami na mapatapos man namin na pag-aaral si Ate Tambe at yun lang talaga yung pwedeng ipamana namin sa kanya, no? Malay mo naman may iba pa rin, pero ito lang ng edukasyon talaga ang mas focus naman at ini-effortan namin. So talagang pinipray namin na palagi kaming malusog, matatag, maging safe, lalo na malayo kami. Yun lang talaga yung true prayers ko palagi. So hindi ko sinabi na pagkatapos ka namin pag-aralin, damitan, or pasayahin, kami naman pasayahin mo pagdating ng panahon. Hindi. I think best reward for me nung aakit na kami sa stage, bibigyan na namin yung mga dapat sa kanya, awards and everything, and then makita namin na kapag trabaho na siya, stable na siya, I think okay na yon for me. Kung sabi ko nga, kung tutulungan niya kami, sisilipin niya kami pagtanda, nasa sa kanya yon. Kasi nakita naman niya kung paano namin siya pinalaki ng maayos, by respect, may pananalig sa Diyos. Sabi ko nga sa kanya, you have to be respect to other people, marunong kang mag-adjust, marunong kang makisama, and you know how to take care of yourself. Hindi rin masyadong katiwala sa iba. Although maraming mabait, pero sometimes kahit mabait o mumingiti sa'yo, you can't make sure kung totoo talaga sa'yo o mahal ka. You know, kailangan mong kutuban. Iba na ang mundo ngayon, but hindi ko naman siya nilalahatan. It's only my opinion din talaga. So, na-touch naman ako sa kanya. Ang sabi niya, Mommy, gagayahin kita. Gusto ko kahit papano matulungan kayo ni Papa, mabigyan ko kayo ng pang-grocery, anong kailangan ninyo, kagaya ng ginagawa mo kina Lola. So, I think talaga lahat nagsisimula sa loob ng bahay. Hindi ko tinuruan si Tambe, hindi ko siya binigyan ng assignment na pagdating ng panahon, kailangan bigyan mo kami ng pera pag nasahod ka, na hindi. Kasi hindi yun ang ginawa ng magulang ko. Ang parents ko talaga all the way, sinuportahan niya ako. Nakakatawa pa nga na kahit credit card ko nung medyo nagkakaproblema ko, sila pa nagbabayad, sila pa naghahanap ng iba kung paano kami, alam mo yung mabayaran yun. Kaya sabi ko, this is a time talaga na tulungan ko rin yung magulang ko. Pero depende nga yun sa pamilya or paano yung pagpapalaki nyo talaga sa isa't isa. Hindi ko napapanood na, o anak ha, pagka-graduate mo, paggawa mo kami ng bahay, bilig mo kami ng sasakyan, lalo na pag mag-a-abroad ka. Ako hindi. Ako talaga siguro yung every time of milestone of Ate Tambe, na lalo nung umuwi ako nung dati, nung graduation niya, ay, for me, parang nakabayad na siya sa akin, no, na parang, katapos ang pag-aaral, no. For me, bayad na siya noon. Kasi ibig sabihin, hindi siya nagloko, nag-focus siya sa pag-aaral niya. Ate Tambe ay napakabait na bata, maganda, matalino. Although hindi siya perfect, syempre may mga ugali, tumatanda na rin. Pero napagsasabihan naman siya at naitatama. Hindi naman siya ganun kasama. Lalo na yung anak namin, very homebody, malayo sa mga, ayaw niya ng mga intriga, problema, mga stress. Pinimpili yung mga taong nasa paligid niya kasi gusto nga na yung peace niya ay mapangalagaan. Pero sabi ko ngayon, syempre, carried na siya, marami na siyang mamimit uli, kaya kailangan na ipagdasal niya na mas magay din talaga siya para mas matahimik yung buhay niya. And nakita ko talaga this college na very excited siya. So, I think habang kaya namin at magagawa namin lahat ang makakaya namin, sabi nga namin, tutulungan at suportahan namin siya. So, yun palang okay na sa akin. Hindi ako yung nanay na, huyo, pagtanda mo, treat mo ko, kailangan pagawa mo ako ng bahay or bili mo ako sa akin na hindi. Kasi si na mami hindi ganun.
Kung ano yung kaya mong ibigay, okay. So, for me, dinoble ko siya. I think I have extra naman na makabigay sa kanila. And syempre, mas binibigyan ko sila ng attention, time, pagmamahal, tawag dito, pangungulit dito, pag-aasikaso kanila, na kahit ang layo ko talaga, I give more time to my parents. That's very important. Kung ano rin yung importansyang pag-aalaga ko sa asawa ko, anak ko, magulang ko, at mga kaibigan ko, at ibang tao, mas doble din talaga sa kanila. Kung na namang sinabi, so guys, I'm ending my vlog kasi for sure, ang haba na naman ang pag-i-edit na to. Diba? Kaya guys, thank you for watching my vlog. Sana may natutunan kayo sa ending of my vlog. Sa mga chika ko. Pag talaga hindi ako nakaka-chika, ang dami ko na ikikwento na save sa digital diary ko. Comment down below kung ganito rin kayo sa mga parents ninyo. I think the best is talagang you have give more time to your parents din talaga. Kasi talagang, lalo na pag-iisa kang anak. Comment down below sa mga iisang anak, no? Ang hirap. Buti na lang talaga, tuwing nagdadasal ako, binibigyan ako ng mga tao na masusuportahan sa pamilya ko, yung mga angels ko, especially with Ate Hazel. Ate Hazel, nagustuhan ko siya. Hindi ko na siya sinasabihan na siya kasamahan namin sa bahay whatsoever. Ate namin siya, tita na siya ni Ate Tambe, kapamilya na namin sila. Kasi buong pamilya nila, very respect, mapagmahal sa amin at tanggap kami. Kaya talagang sobrang pagmamahal ko sa kanila. Thank you so much with also Ate Lani, kina Tanya, kina Kendra. Yan yung mga yan na talagang tinuturi na namin kapamilya at kamag-anak talaga. So maraming salamat sa inyo. So guys, I'm ending my vlog na. Magpe-prepare na ako at mag-grocery na kami ng aking asawa. I think on my next vlog ay siguro makapamasyal muna tayo kasi marami tayong tinatrabaho ginagawa kasi malapit yung mga travels natin at pag-uwi sa Pilipinas. Syempre, it's Christmas and New Year. Kailangan natin magtipid at mag-ipon para ma-enjoy ang mga bakasyon natin. And for sure, i-vlog ko yan kasama ang aking pamilya. So, I think in my next vlog, magkwentuhan tayo, being LD or as, you know, para tayo nag-aalaga ng mga parents natin. Gusto ko tong masave kasi gusto ko pagdating ng panahon, may babalikan ako. So, guys, thank you for watching my vlog. And hopefully, next vlog natin ay makapamasyal din naman din tayo. So, guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye, guys!